So tonight, mga kapatid, we will talk about the prophecies about the second coming of Jesus Christ. Wow, nakakatakot naman yan. Grabe naman yan, prophecies about the second coming of Jesus Christ. Parang kailan lang, nung linggo, we talk about what? Spirit-led soul. Sino dito na-bless nung narinig yun ng linggo? Amen? Di ba? So we should be Spirit-led and not flesh-led. Diba? Well, mga kapatid, tonight, pag-usapan natin, ano bang meron sa prophecies about the second coming of Jesus Christ? Sino po sa inyo nakakaalam kung kailan darating si Jesus? Do you know or can you still remember the parable about yung dun sa lamp nila? Ano yun? 5? Sino yung mga yun? 10 na ba sila? Dati 5 lang eh. Nakapag-recruit sila. So nung last time kasi nag-usap kami, 5 lang sila eh. So nadagdagan sila. Okay. So yung sa parable of the 10 virgins, mga kapatid, some of them, ilan lang yung nakabalik? 5, di ba? So nangalahati. Doon kami nag-usap. So doon sa 5 na yun. Hindi ko naabutan yung 5 eh. Hindi na pala nakabalik, no? Pambihira, hindi nakapasok. So pagdating ko doon, 5 na lang eh. So, bakit kaya yung 5 hindi nakapasok? Ha? Hindi ready. Tama? Hindi ready. Yung tinuro ni Pastor Pao nung linggo is for us to be ready and prepared always. A spirit-led soul is the essential of us being a follower of Christ. Amen? Or kingdom of the King. Amen ba? Bakit kingdom? Kasi tayo yung domain. We are the kingdom. Amen? Ano ba yung kingdom? Diba? Came from the word king, which is merong king, merong hari, may leader. Dom is domain. So, hindi pwede maging king ang isang king kung wala siyang king domain. Amen? Alright, so maliwanag at least sa atin that we are one of the kingdom. Alright. So, prophecies about the second coming of Jesus Christ, isa to sa dahilan kung bakit tayo nandito. Tama ba o mali? Kung tatanungin ko kayo dito, isa-isa, iba-iba rin ang sagot ninyo. Tama? Kung bakit kayo nandito. Iba sa inyo kasi binago ako ng Panginoon, kasi na-bless ako ng God, kasi binigay niya ako ng chance to live. Yung iba sa inyo kasi I want to see Jesus face to face. Amen? Lahat tayo merong kanya-kanyang preferences at merong kanya-kanyang reasons kung bakit nandito tayo sa church ngayon. Tama ba, mali? Amen. Acts chapter 1 verse 10. Tingnan natin, mga kapatid, isa to sa mga prophecies. No, they were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly 2 men dressed in white stood beside them, men of Galilee. They said, "Why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven." Kung paano siya umakyat, babalik din siya dito. Kung paano siya umalis noon, babalik siya dito, same way. Kung paano siya umalis ngayon. Noon. Gulo, no? Pero, naintindihan niyo ba? So, same way. He ascended into heaven, He will descend again here on earth. Diba? To reign with us. You believe that? Yun po yung expectation natin. Tama ba? Yun yung faith na meron tayo ngayon. Bakit tayo nandito? Not for any other reasons, but that's the main reason. Bakit tayo nandito ngayon? It is because we are expecting for the life eternal. For the second coming of Jesus. Meron po ba naniniwala dito na darating talaga si Jesus Christ for the second time around? Sino po sa inyo dito yung medyo nagdududa na baka dumating na si Jesus noon, nag-rapture na noong 23, di ba? Paano namin makikita yung pagdating ni Jesus, bilog yung mundo? Kung nasa ilalim kami, nandun si Jesus sa ibabaw, paano mangyayari yun?
I don't know, I don't want to discuss about it, pero definitely, kung sinabi yun sa Bible na makikita ng lahat ng tao, saan man panig ng mundo ang pagbaba ni Kristo, mangyayari yun. So this is our expectation. Sabi mo sa katabi mo, this is my expectation. Now, ano ba yung prophecy? Anong pinagkaiba ng prophecy doon sa current word na sinasabi sa iyo ngayon? No? Pwede ba nating sabing prophecy yung isang bagay kung merong halong head knowledge? Diba? Ang galing ng sinabi niya. Pero wala siyang connection sa heaven. I mean, walang connection sa spiritual realm. No? 2 Peter chapter 1 verse 20. Knowing the first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. Amen? So, hindi mo pwedeng sabihin of your own knowledge or hindi ka pwedeng mag-prophesy kung sarili mong karunungan yung nangunguna. Just for example, you don't like a person really, kaya you are prophesying against him. 'Di ba? Para lang medyo takutin siya or what, 'di ba? Naintindihan po natin. Hindi siya connected sa spiritual realm and hindi rin siya nagtatap in sa heaven. Kaya yung prophecy, hindi lang siya basta ganito kababaw or on a surface level. Ang prophecy po, pag sinabi mong prophecy yan, mabigat yan. Amen? Yung sinabi yung prophecy about the second coming of Jesus Christ, it will surely come to pass. And if you are going to read the Bible from Genesis to Revelation, ang dami niyong prophecies na makikita doon. Amen ba? In fact, 27% of the Bible or the scripture are prophetic. Alam niyo ba yon? And 308, to be exact, prophecies yung naitala sa Biblia. At lahat ng yon nangyari o hindi. Simula Old Testament, yung mga narinig natin na propesya about the coming of the Messiah, nangyari o hindi? Nangyari. Di ba? Simula dun sa fall of man, yung sinabi ng Panginoon, sinabi ng God na itong binhi ng babae ito ang siyang dudurog ng ulo mong iyan. Nangyari hindi? Nangyari. Ibig sabihin lahat ng nakatala sa Biblia na nangyari, pinaniwalaan natin. And now, na merong prophecy about the second coming of Jesus, paniniwalaan mo ba o hindi? First impression last, tama? Kung nakita mo ng lahat ng sinabi nito natupad, doon sa susunod niyang sasabihin, maniniwala ka pa ba o hindi? Maniniwala. Tama? First impression last. Nakita na natin, na-witness natin, na lahat ng prophecy about the coming of the Messiah nangyari. Ngayon, narinig natin at nabasa natin that there will be a second coming of Jesus. We should believe that it will happen. Amen po ba? Ito yung mga bagay, mga kapatid, na nagiging positive result if you know about the prophecy of the second coming of Jesus. Hindi mo lang siya pinag-aaralan, hindi mo lang siya inaalam para lang alam mo kung kailan ka magpe-prepare. Tama? Kung alam lang sana nung 5 virgins na hindi nakapasok, na darating na yung groom, di sana nag-prepare agad sila ng oil dun sa lamp nila, agad-agad. Tama ba, mali? Marami nagsasabi, kung alam ko lang. At nakakatakot na salita, yung sasabihin mo sa sarili mo, sa dulo, yung kung alam ko lang. Amen? Yun po yung mga statement natin pagka nagawa na natin yung pagkakamali at nagsisisi ka na. Kung alam ko lang. But the thing is, hindi nga natin alam. Tama ba? Marami tayong statements na naririnig, no? Yung mas pinili nila yung comfort kaysa doon sa hard or doon sa difficult na gawin. And then sa dulo, sinisingil na sila nung result doon sa comfort zone nila. Tama, mali? May sense ba yun? Kaya nga, di ba, lagi natin naririnig, choose your difficult. Di ba? Piliin mo kung saan ka, kung ano yung hirap. Di ba? Kasi lahat ng bagay may kalakip na hirap. May mga bagay na masarap ngayon, komportable ka ngayon, pero sa dulo, may hirapan ka. May mga bagay naman na mahirap sa umpisa, pero sa dulo, ginhawa. Tama ba? Kaya kung papipiliin ka kung ano mas gusto mo, kung yung maging doktor, maging pulis, or maging kapwa, ano pipiliin mo? Kapwa. Bakit? Kasi yung doktor, bakit nila gusto maging doktor? Para makatulong sa kapwa. Eh yung pulis, bakit gusto maging pulis?
para makatulong sa kapwa. Eh yung isa matalino, anong gusto mo maging? Gusto ko maging kapwa para hayahayang buhay. 'Di ba? Eh lahat gusto tulungan ka eh. 'Di ba? So piliin natin yung mahirap pero maganda yung resulta sa susunod. Just like beating your body, no? And offer it as a living sacrifice. Dinidisiplina mo yung katawan mo, dinidisiplina mo yung flesh mo. You are being spirit-led. And you will see the fruit sooner or later. Ang hirap lang talagang umpisahan. But kaya nga sabi, mahirap lang yan sa una. Yung una lang ang mahirap. Kaya iwasan mo yung una. Amen po ba doon? Sino po nag-agree dyan? Doon ka sa pangalawa. Amen? Mahirap yung una eh. Tinitingnan mo yung sarili mo sa salamin. Paano mo umpisahan? Nararamdaman mo na hindi ka na nakakahinga. Paano mo ngayon uumpisahan? Yun lagi yung tanong eh. Ang hirap kasing umpisahan, pero alam nyo ba kung ano? Once na maumpisahan mo na, tuloy-tuloy na yon. Kasi you have something to gain and something to lose at the same time. Kaya sabi ko, praise God, no? Praise God. Sabi, nung nag-uusap kami dalawa ni Lord, may meeting kami. Lord, praise God, kasi timing yung yung mga decisions ko this past few days. Meron ako inumpisahan, tapos ganito yung gusto mong ipaturo sa akin ngayon. Amen? Sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, laging may propesiya. Amen po ba? Laging may prophecy. Yung pagdating ng yung second coming ni Jesus Christ, may prophecy. That's why we are expecting for it. Ano yung result? 3 things yung nagiging resulta ng propesiya ng pagdating ni Jesus Christ sa buhay natin. Number 1, it would push us to give personal attention to the matter of holiness. Amen. Pag naka-fix pag naka-fix sa isip mo that one day, sooner or later, Jesus will come. If you know how to number your days, ano mangyari? It would push us to give personal attention to the matter of holiness. You will thrive to become holy. You will be spirit-led. Diba? You will not waste time spending something na hindi naman nagbubunga. Tama po ba? Kaya kahit mahirap, you are doing your best. Diba? Laging ang sinasabi ng mga salesman, best effort po. Linya ni Jameson best effort. Kaya ba bukas yan? Best effort po, re-release natin yan. Kahit wala pang unit on hand. Best effort nga di ba? So at least medyo may... Pero dito, sa buhay natin bilang isang Kristiyano, mga kapatid, nasasakupan ng kaharian ng Panginoon, talagang kailangan natin gawin best effort to thrive. Amen po ba? No? Kailangan natin bigyan ng personal attention yung holiness. Hindi lang po yan para sa mga pastor, sa mga leaders, or para sa mga ministers. Kung naririnig mo to ngayon at natagpuan mo na yung katotohanan, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, sunggaban mo na. Amen po ba? So now, alam mo na yung you already have an expectation or confident expectation of good every day. Tama? May expectation ka na that Jesus will come someday, sooner or later. Darating talaga siya. Hindi natin alam. Ang dami ng signs and wonders na nangyari. Di ba? Aware ba kayo doon? So, definitely talagang darating siya at walang pwede makapagsabi, mismo ang anak ay hindi alam kung kailan ng exact date ng kanyang pagdating. Sino lang nakakaalam? Only the Father knows. Amen po ba? And sino pong gagawa nito? Sino magbibigay ng attention dun sa holiness mo personally? Ina-expect mo ba na gagawin ito ng katabi mo? Hindi po by group yung holiness. Na pagka kumapit ka or sumama ka sa group of holies, you will be holy as well. Di ba? It is a personal covenant and the personal thing with the Lord. No? Kasi madali pong magpanggap na holy. Amen? Madali magpanggap na demure, yung hindi ka makabasag pinggan. Pero deep inside, alam niyo yung pool na punong-puno ng lumot sa ilalim.
Akala mo still yung water, pero pagka binulabog mo, sobrang kakalat yung lumot. Di ba? So, hindi pa rin siya effective. Amen? Sunod, it would out an eternal perspective in life. Ilalabas yung eternal perspective mo sa buhay. Dati hanggang dito lang yung paningin mo. Nung inilagay mo sa puso't isip mo na darating ulit yung king ko. Hindi king ko nga. Darating ulit yung hari ko. Di ba? That's why I need to be prepared. I need to fill my lamp. Kailangan laging may laman na oil yung lamp ko. Ano yung oil? Yung Holy Spirit. Di ba? Kailangan lagi akong anointed. Hindi lang every Sunday, hindi lang every Tuesday, Wednesday, Saturday, hindi lang every testimony, hindi lang every worship, hindi lang every service. Kailangan laging prepared yung lamp ko, yung lampstand ko, kailangan laging may oil. Kasi we never know. Di ba? It takes a lot of discipline. Amen? Sabi ng asawa ko kanina, dapat di ka muna nag-post ng na nag-start ka na mag-gym eh. Baka hindi ko mapanindigan eh. Pero alam mo, kahapon nag-day 1 ako. Nag-day 1 ako kahapon. Praise the Lord. Hindi ko alam kung kailan ulit yung day 1. Pero kidding aside, yan kanina, pumunta ulit ako. Hindi ko na pinost kasi, alam nyo naman. Pero I want to work it. I want to work it out silently. Tapos magugulat na lang ako isang post ko. My day. Grabe na. Grabe na tinaba ako. Kasi kada punta ng gym, syempre paglabas mo, mall yun eh. Ang dami namang food. Pambihira. Kaya pala mas maganda dapat sa bakal gym na lang. No? Paglabas mo, diretso uwi ka na eh. Pero, mga kapatid, kasi I knew that I will gain something and I will lose something. That's why I did it. Di ba? Ano yung mawawala sa akin pag hindi ko ginawa yun? Health. Di ba? Life. Ano yung magigain ko pag ginawa ko yun? Muscle. Hindi. I will gain my life. Di ba? My strength once again para sa asawa ko. Hindi. Para sa mga anak ko. Lagi niya sinasabi sa akin, Daddy, nakita mo si lagi kinasabi, si Kong, di ba? Kaya siya nag-gym kasi para yung mga anak niya nabubuhat niya pa. Di ba? Kasi ako, pag yung anak ko nagpapabuhat sa akin, hingal na ako eh. Hindi pwede. Maliliit pa yung mga anak ko, kailangan kong gawin to. Diba? In a spiritual aspect, mga kapatid, hindi mo naman talaga alam. Mismo ikaw, hindi mo rin alam kung kailan ka hihinto, pagdating ba ni Jesus, or pag nagsawa ka na, pag napagod ka na. Some of the Christians, sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Sabi mo sa sarili mo, hindi ako yon. Ang ginagawang pahinga ay ang sariling karunungan. Di ba? Imbis na magpahinga sa presensya ng Panginoon, nagpapahinga siya from the Lord. Bakit? Pagod na sa ministry. Nakakapagod eh. Bili mo every Sunday, Wednesday, Saturday, kailangan mong pumunta rito. Tuesday, may intercession pa. No? Nakita nyo ba yung lindol sa Cebu? Parang nililiglag yung mga tao eh, no? At alam nyo ba kung gaano kalakas maliglig ang mga tao in spiritual realm? Naintindihan niyo po ba? Kasi alam natin that one day Jesus will come. At yung enemy, naghahanap siya ng kadamay. Tama? Sino po ditong gustong madamay doon sa hell? Wala naman eh. Tama? Pag naiintindihan mo yung prophecy about Jesus at nakatatak sa yan, third, it would lead us to have a sense of urgency to serve our purpose. Amen? In the kingdom of God, pinag-uusapan namin kagabi, yung purpose mo, you need to serve it. And paano mo masaserve yun kung di mo alam? Tama? Some of the people, akala nila they are serving their purpose. Amen? You are just serving your purpose if you are working according to your calling. If you work the things what you are born to do. Diba? Yung work is doing the things what you're born to do. Tama ba? Naintindihan natin? So if you are born if you are born to play the keyboard or the piano,
at ginagawa mo yan, you are working. Naintindihan po ba natin? Just for example. And if you are born to sing, pero mas pinili mong sumayaw kasi feeling mo mas maangas ka doon, you are not working. Hi, hello. Ay, praise the Lord. Thank you for this. Umalis si Papa sa bahay. Masaya si Monica. Umalis si Papa sa bahay. Umalis si Papa sa bahay. Ang sabi niya kay Monica, Monica, magsaing ka. Lagi natin narinig tong example na to. Tama? Magsaing ka. Si Monica gusto niya impress ngayon si Papa. Gusto niya mas malala pa yung gawin niya. Nagwalis. Naglinis ng aso. Ano pa? Nagmap. Pagbalik ni Papa, anong unang tatanungin niya? Monica, nagsaing ka na ba? Sasabihin ni Monica, nagwalis ako pa. Pengin 1,000. Naglinis ako ng aso. Pengin 5,000. Naglinis ako ng... Sa tingin niyo ba mapiplease yung tatay? You have only one thing to do, pero hindi mo ginawa. Diba? Isa lang naman pinapagawa sa iyo ng tatay mo. Naintindihan po natin? The reason why we are here, because God wants you to do something. Yun yung kailangan natin malaman kung ano. Ang tanong, saan ka ba magaling? That is the gift and the purpose of God to your life. Dati, ang namin dito, ang katwiran namin dito, hindi namin pinapakanta or pinapatugtog yung mga magagaling na kasi mag-glorify sarili nila. Mali pala yun. Tama? Kung saan ka magaling, you glorify God through that. Ang dami kong dancers na nakikita, ang gagaling kumanta. Pastor Pao, magpa-audition ka kaya. Di ba? At may mga singers na magagaling sumayaw. Baka nalilito lang sila. Alam mo mga kapatid, itong preaching na to parang pit stop to to check ourselves. Kung naka-align pa ba tayo, meron ba tayong urgency to do our purpose? Kasi nakikita natin at alam natin that Jesus will come sooner or later. Tama? We need to be prepared. Pag nadatnan tayo ng Panginoon, doing something na hindi naman niya pinapagawa, ang hirap nun. Tama ba mali? Hindi mo kailangan maging unbeliever para madismaya ang Panginoon. Kahit nasa church ka, pwede mong madismaya ang Diyos. If you are doing something na hindi naman niya pinapagawa sa'yo. Di ba? Meron naman mga tao na lahat pinasukan na. Lahat ng ministry ay nag-involve siya. Para siyang God. Para siyang Holy Spirit, pambihira. Lahat nandun siya, omnipotent. Omniscience. Di ba? Ano ministry mo? Minsan music, minsan nasa theater ako. Depende na lang. Hallelujah. Naintindihan po natin? We need to know, hindi lang dito sa church mga kapatid, kahit sa outside life natin, sa personal lives natin, merong pinapagawa ang Diyos sa buhay mo. Diba? Just like what happened to Raph. Meron siyang naligtas na buhay. Hindi niya lang alam. But God is working even though we don't see it. He is working. Ganun ang tatay Diba? Babalik siya. Tama? Akala mo hindi niya alam ginagawa mo pero alam niya talaga. Akala mo wala siyang ginagawa pero meron talaga. Hindi natin na-appreciate ang Panginoon sometimes kasi akala mo sarili mong lakas yung ginagamit mo for you to prosper. Pero hindi mo alam, God is drawing all investors for you. God is drawing right clients for you. Diba? God is giving you multiple chances. Kailangan mo lang makita na binibigyan ka lang ng chance. Kung akala mo hanggang dyan ka lang, diba? There is a lion inside. Ha? Diba? There is a lion inside of those lungs. Nandito lang yan. Sabi ng Panginoon, likhain natin ang mga tao ayon sa ating wangis. Di ba? Based on our image and likeness. Kung ang God ay the Lion of Judah, sa tingin mo, sino ang nasa loob mo? Di ba? There is a lion inside of those lungs na kailangan mong ilabas, not just by shouting, but doing the very will of God into your life. Hallelujah. To be ready means this. To be ready means to accept
Really, mga kapatid. Yung talagang siya yung mangunguna sa buhay mo. Yung talagang siya yung master. Siya talaga yung king. Lagi natin sinasabi, deny yourself. Because our desire sometimes can be deceiving. Tama? Medyo deceiving talaga minsan yung gusto natin eh. Medyo indulging yung mga desires natin. Pero hindi nyo ba alam na mas matindi pa yung pakiramdam sa fulfillment pag nagawa mo yung will ng Diyos sa buhay mo? Mahirap lang yan sa una. Sabi ko nga kanina, iwasan mo na yung una kung kaya. Pero hindi talaga eh. Kailangan mo lang umpisahan. Magkaroon tayo ulit ng urgency to do our purpose. No? Alamin mo ngayon kung ano yung purpose mo. Di ba? Marami dito sa atin, dinidiscover pa kung saan sila magaling. Pero sinasabi ko sa inyo, once na matagpuan nyo na yung bagay kung saan kayo magaling, gawin mo yan para luwalhatiin ng Panginoon. Let us accept, literally mga kapatid, the Lordship of Jesus Christ into our lives. No? Minsan parang KJ, hindi gawin yung mga bagay na gusto mong gawin kasi may ibang gustong pagawa sa iyo ang Diyos. Tama? Ganun talaga eh. Yung disiplina, hindi madali. Yung gagawin mo, yung ayaw mong gawin. At hindi mo gagawin kung ano yung gusto mo, yun yung disiplina. Boring talaga. Amen? And alam nyo ba kung gaano ka boring maging Panginoon si Jesus sa buhay mo kung hindi mo naintindihan na darating siya ulit for the second time around. Amen? Ang sabi, hindi maiintindihan ng mga unbelievers yung tongues. Amen? Ano ba yung tongues? Heavenly language. Naintindihan po natin? So yung mga ginagawa natin dito, boring to sa iba. Kaya lang tayo nakakapagtiis hanggang huli. Kasi naiintindihan natin that this is the right thing to do. Kung di mo naiintindihan, lahat to mali for you. Lahat to boring for you. Kung di mo to naiintindihan, after this service, tomorrow, ibang tao ka. Hallelujah. Pangalawa, and last, to be ready means you will fully submit to His kingdom, to His kingship. Amen? The kingdom must follow their king's command whether it is or not convenient. Kadalasan naman ganun eh. Pag may pinapagawa sa atin ng Panginoon or ang hari, hindi talaga to convenient. Nakakahiya. Tama ba? I will pray for you. Nakakahiya. Pagka, alam mo yon, sanay ka sa ibang environment, nakakahiya. Magpo-post ako sa Facebook ng kabutihan ng Panginoon. Medyo cheesy eh. No? Popost ko yung mga kwela, yung mga nakakatawa para at least buhay naman yung news feed. Yung feeds ko. Tama ba? Yung medyo goodness ng Panginoon, tsaka na yan pag talagang merong ultimate goodness na nangyari sa buhay ko. Remember this. Kingdom does not have life of their own. Alam niyo bang wala namang kingdom kung walang king? Tama? So kung walang king, walang Diyos sa buhay mo, you're considered dead. Dead city. Abandoned city. Alam niyo ba kung gaano nakakatakot yung mga abandoned na lugar? Walang buhay. Ang bigat sa pakiramdam eh. Tama ba? Pero kung makita mo, buhay na buhay yung kingdom, buhay na buhay yung syudad, ang sarap laging pumunta doon. Tama ba? Kaya ang dami mong na-attract na tao because of the life in you. Hindi lahat ng may hininga ay buhay spiritually. Kaya ang dami mong na-attract sa paligid mo. Why? Kasi may buhay talaga sa'yo. Nandyan yung king sa atin. Kasama natin ang Diyos. Tama ba? Sell out na yun eh. Emmanuel, God is with us. But the thing is, talaga bang naaalala natin lagi? Talaga bang lagi nating naiisip that God is with us? Kailan mo ginagawa yung pinapagawa sa'yo ng boss mo, ng tatay mo, ng nakakataas sa'yo? Kailan? Sa mga corporate dito, sa mga may company dyan, kailan nila ginagawa yung pinapagawa mo? Pag nakatingin ka. Tama? Pag nakasupervise ka. Pag wala ka sa paligid, kung ano-anong ginagawa niyan.
Kaya ang tagal matapos. Tama ba? Pero pag nakatutok yung boss mo, ang bilis mong matapos. Tsaka nagagawa mo ng tama. Bakit hindi natin nagagawa ng tama ang mabuhay para sa Panginoon? Kasi iniisip natin, hindi naman tayo nakikita ng God. Tama? Okay na sana lahat eh. But one thing I have against you. You have forgotten your first love. Tama? Pag in love ka doon sa bago mong boyfriend or girlfriend, pagka kahit wala siya, yung kakahiwalay nyo lang, feeling mo pinapanood ka pa rin niya. Sasakay ka na lang ng jeep, medyo pumuposing ka pa. Uupo ka lang ng jeep, grabe. Di ba? Di ba, Ralph, marami kayong Ralph dito huwag kayong malito. Ralph, tanungin ko lang huwag mo isipin nandyan si Jane. Nung mainit, ngayon pala, na mainit yung pagtingin mo. Feeling mo, kahit nasa CR ka, nanonood no? Tama, mali. Habang kumakain mo, feeling mo nanonood, feeling mo naka-video call kayo no? Totoo yun Pero pagka bumababa na yung tama mo, tingnan nyo ito mga kapatid pag yung nagiging kampante ka na, kahit mag-asawa na kayo, kampante ka na Kahit mag-asawa na kayo, wala ka nang pakialam. Kampante ka na Ay, sus naman, hindi na ito ma-turn off sa akin. Asawa na ako Diba? Talaga sundutin, hanggang utak talaga, abot Dati nung ano pa lang, nung naliligaw pa lang, pino-cover pa yan, tapos medyo maliit lang. Diba? Tuk, gano'n lang. Pero ngayon, nung mag-asawa na, pupunas, papapahit pang gano'n. Diba? Kasi kampante ka na Nakuha natin, kasi kabisado nyo na yung isa't isa At minsan, pag wala yung asawa mo, pag sobrang tagal nyo na, kampante, iba yung complacency, mga kapatid. Pag complacent ka na, doon na yung feeling mo, hindi ka nabibitawan yan. Kahit wala ka nang ginagawa, hindi ako papakawalan nito. Pero minsan, doon tayo sumasablay. Hello? Makinig kayo mabuti. Pagka-feeling mo talaga, hindi ka naiiwanan nito. Kahit anong gawin mo, kahit na hindi mo gawin kung ano yung requirements niya, yung standards ng asawa mo, kahit hindi mo nagawin yung mga standards niya, okay lang sa talaga. Bigla naging ganun to. Doon ka nagkakamali. Naintindihan? Kasi, pag standard yan. Maaari mong ipakita sa asawa mo kung sino ka talaga, yes, okay yon. Pero yung hindi mo gawin kung ano yung standard niya, sigurado mag-aaway kayo, mauuwi sa hiwalayan. Kung ano yung role mo as a father or as a mother, gawin mo. Gawin mo talaga. Amen po ba? Kung ano yung role mo as a member of the kingdom, gawin mo talaga. Dahil pag hindi mo ginawa, there will come a time you will be separated with your husband. Amen? Kaya ang dami nagsasabi, ay, ligtas na tayo. Kahit ano, gawin natin, pwede na yan. Di ba? Hindi natin alam kung kailan darating ang groom. He will be like a thief in the night, di ba? Like a thief in the night. Hindi natin alam kung kailan, but definitely he will. Kaya anong gagawin mo? Di ba? While I wait. Di ba? Habang nag-aantay ka, anong gagawin mo? No? Gagawin mo, you will just play around? No. Ang matured na anak or ang isang tatay, mga kapatid, ang isang tatay, walang sinasayang na oras yan. Lahat ng gagawin yan, sure ball. Kasi foundation nga Tama ba? Maaari po ba tayong lahat ay tumayo? Father, we thank you for reminding us of our inspiration and expectation sa muli mong pagdating, sa muli mong pagbalik dito sa mundo. Lord, we are praying for more strength and we will also work hand in hand sa inyo, Panginoon. Nawa, madatnan mo po ang bawat isa na may malinis na puso at punong-puno ng iyong spirito.
Lord, I declare victory in the lives of each and every one of us. I rebuke all the failures. I just declare, and we just declare, the victory of everyone spiritually to have life eternal with you, God. We thank you. We thank you. We bring you back all the highest praise and glory in the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen. Amen.